na all the while, wala siya sa compound. And nung na-monitor niya na grabe na yung pangyayari, no? He had to be able to talk to his leaders. And Hindi ho ba mahigpit ang seguridad sa compound? Paano hong... Oo nga, so that's the magic of it, no? Yung may sinabi si si General Torre na alam namin na si Pastor nandyan lang yan sa loob at naglakad-lakad, no? It was literally true thereafter, no? And as to how that happened, that's beyond me already. But that's the truth. Opo. Okay, pero parang it came very suddenly dahil dun sa sinasabi ho ng PNP na bigyan kayo ng 24 oras para sumuko. Tapos biglang sumuko. Yan po ang version nila. Wala po kaming natanggap na ultimatum. Wala kaming natanggap na ultimatum po. Yan po ang version nila. Yung natanggap namin, may isang high police officer na nag-text sa akin morning noong September 7 after ng Senate hearing. High police officer ito, sabi sa akin, gloves off na tayo, attorney. Wala na tayo, si Senator Bato mismo ang nagsabi na pag mag-search kami, dapat armado kami. Kung sino haharang sa amin ay aarestuhin namin. Okay. Tapos merong intelligence report na may naka-assign na police officer na magtakip sa akin, kamay Lorraine Badoy, doon sa mga banateros na may mga naka-assign na. Opo. So alam namin 'yun. And nakarating ito kay Pastor, so he decided na tama na ito. Kay may mass arrest na gagawin at yung recommendation ni General Torre na yung recommendation na Senado na paalisin lahat ng mga miyembro ay gagawin niya. Connected, parang feeling kasi ni Pastor, connected yun sa freeze order. And baka hindi na ipabalik yung mga miyembro doon sa kanyang sa KOJC compound. Attorney, so naninindigan kayo, wala po si Pastor Apollo Kibuloy sa compound at nung time ho na yung sabi nyo kagabi, parang bumalik lang siya dun sa compound? Meetingin yung mga leader. Oo, ibig sabihin all throughout the time wala siya pero bumalik siya. Kailan ho daw siya bumalik? Around after September 7 ata nung yan po ang information na na sabi sa akin ni Pastor. So, yung paglabas niya o pagbalik doon, may kinalaman ba doon sa susunod na yung building na sasalakayin na sinasabing holy? Sir, sige yung po. sasalakay, lahat po ng building pinapasukan yan every day, unlimited search. Kung may only rice, may unlimited search po. Noong August 24 pa lang, ilang beses na yan pinasok ng mga kapulisan, armado, no? Ang naging favorite tong sa Senate hearing na emphasize ko yung favorite nila na place na balik-balikan, yun pong Bible School, Apollo College of Ministries, no? And yun ang napili, yung gilid po ng JMC. Yun ang napili ni Pastor na para to send a message. So, ilang beses nyo kami binalikan dito. Wala pala siya. Doon siya he chose to be met by Colonel Ruiz and General Macapas. Okay. Hindi ba nabanggit sa ni Kibuloy saan siya nanatili kung wala siya sa compound? He told me na sa bundok ng Davao City. I was not able to verify from him. Masyadong mabilis ang mga pangyayari, no? At paano siya nakapasok pabalik ng compound? Ano dinaanan niya? That's the That's may secret passage? Hindi naman po. Hindi naman po. May din kasi doon sa likod. Pwede kang makadaan doon or yun po ang sinabi niya sa akin. And, so ibig sabihin Attorney Torion, lahat po ng building na galugad na, walang natira na. Sir. Oo, sir. Wala nang natira. Sir. Okay. Imagine 3,000 policemen right away conducting a search of a 23 hectare. 9:46 pa lang ata yun, tapos na sila sa lahat ng building, no? It was even a very unruly search kasi hindi mo alam kung sinong susundan mo.
sabay-sabay lahat sabay-sabay lahat. Parang nahilo nga ako mga 10:30 ng morning ng August 24 pa lang. Pagkahapon, resume na naman. Pagkagabi, resume na naman. Pagka So, 25 every day. So yung binabanggit po ninyo na sinabi ni Senador Bato, no, sa Senate Committee na nag-ocular dyan, armasan na yung pulis at kung haharangin ng member, paghuhulihin, yun na ho yung nakarating kay Kibuloy kaya ho siya sumuko. Yes po, nung nakarating niya kasi sa recommendation kasi na-set up kasi kami nung nung September 9 ata, yung 9th day na bigla na lang yung mga babae na lang pinapapasok niya doon sa Bible School, naka-uniform na lahat. At Yun daw kasi yung request, sir. Yun lang daw ang request ninyo na sinunod ng PNP. During that time, 9th day na yun. But before that, naku, unlimited search yun. Oo. Tapos, bigla na lang, naging, naging very cooperative sila na, what you call this, wala naman kayong search warrant na dala, arrest warrant lang. Okay sir. Sir, baka, ma'am, baka po may mga dala kayo ng mga armas at taniman ninyo. Pwede ba kayo ma-check lang? Wala, biglang pumayag. Yun pala, may mga video pero, yung pulis. Attorney, Yun ang ginamit. hindi ho kami abogado ni Connie, pero gusto ko lang sundan yung legal process. Kinasuhan po siya ng human trafficking tsaka sexual at child abuse. So, pag kinasuhan, ang alam po namin, haharap ka sa korte to defend yourself. Pero pinili niyan magtago at ng 2 linggo. At hindi harapin po ito. So, walang karapatan, tama ba? Wala siyang karapatan na mag-demand para sa kanyang pagsuko? Kasi pugante po ang turing sa kanya. Tama ba, attorney? Yung direksyon? Una po, marami po tayong Supreme Court decisions niyan, no? Na inuulit-ulit kong sinabi na yung in Santiago versus Vasquez, Miranda versus Tuliao, na yung mag-insist ka that you are innocent, no? And you would file appropriate pleadings in court such as a motion to quash, no? That is in effect recognizing the jurisdiction of the court. And in that manner, no, you could not be considered yet as a fugitive, especially if the charging aspect, no, is still under question. Yun po ang that is the what you call this, that was the case in Aliado versus Jokno, Paul Roberts versus Court of Appeals, Lacson versus Executive Secretary. Kasi si Senator Lacson ginawa din yan noon nung Court of Appeals. While he was facing a case, may warrant sa kanya, kinwestiyon niya doon sa Court of Appeals at na-grant yun, lumutang siya. Yun din ang ruta na ginawa namin ngayon. Pending ngayon yan sa Court of Appeal. Okay. So, that's one of the options available for the accused. Pero, despite the fact na option niya yan, hindi na niya hinintay yun. No? Hindi na niya hinintay yun kasi grabe na kasi yung violations na nagawa sa member. Mga miyembro, yung mga sufferings niya. So, he chose na lang na hindi na lang niya hintayin yung mga remedies, ang resulta ng mga remedies na yun. Surrender na lang siya. Di ba mas magandang makita, di ba? Kung talagang gusto hong papabulaanan, di ba, na sinasabing linisin ang pangalan. nandoon sila doon sa compound, di ba, na sinasabi ho ng PNP. Hindi ba mas maganda na nag-surrender siya sa ibang lugar? Na-explain ho ba niya bakit kailangan niya pang bumalik doon para lang sabihin? He had to give comfort to his member po kasi sunod-sunod yun for the past 15 days na grabe araw-araw na mental torture and araw-araw na harassment, no? Opo. And he had to meet his leaders, no? Yes sir. Attorney Torion, nabanggit niyo yung kaso sa Amerika, no? Anong nakikita niyong susunod na sumuko na siya? May extradition tayo, treaty sa US. Yung paano yun? Extradition po, yung kung extradition, walang opposition si Pastor doon, no? Sinabi niya rin yan sa akin. Okay, so okay lang. Ang ayaw niya yung extraordinary rendition. Kaya nga, ano po yung paliwanag niyo sa amin, yung extraordinary? Sige po. Yung extraordinary rendition po, extra legal process, parang kidnapping. Parang i-submit mo lang siya kaagad, wala nang proseso, ibigay mo na kaagad siya doon sa Amerika. Oo, hindi po pwede yun kasi sa batas natin, Section 48 ng Anti-Terrorism Act, bawal yun. Pero for persons who are charged with terrorism or convicted of terrorism. Pero we can apply that by analogy.
At saka, if you read also our extradition treaty with the US, Opo. under Article 11, Section 2, may kapangyarihan po ang requested state, and in this case, kung mag-request yung Amerika sa Philippines, to postpone the extradition process while the accused is still facing a court, while the court proceedings are here. We want Section 2 to be operationalized. Sana Tapusin muna yung rito. Okay. Oo, na hindi siya Di parang binigay na lang. Oo, kasi ang takot namin baka i-operationalize yung Section 1. Kasi yung Section 1 ng Extradition Treaty is pwede siya hiramin ng Amerika at itry mo na doon at mananatili siya doon hanggang matapos doon. Yung kaso, oo. Oo, option naman yun ng requested state kung ano ang pipiliin niya. Section 1, Section 2. Ang sa amin, dito tayo sa Section 2. Sa Pilipinas. Sa Pilipinas. Kasi he wants to clear his name here. And that is perfectly legal under the law. Opo. Hindi lang namin maintindihan bakit sinasabi na condition yan, request yan. And even if you will term it as a condition, can that be done by a citizen? Of course. Karapatan niya yun. Opo. Karapatan niya. Yung territorial sovereignty is a principle in international law that any respectable nation must observe. Sir, Alam nga naman, yes sir, yes ma'am. Yes sir, ito lang yung isa pa hong baka makalimutan di ba? Kasi magkakasama hong sinabi ng PNP na nahuli po sila. Kasama pa yung 4 na iba pa, no? So pagpasok ho o paglabas ba magkakasama rin sila? Ano ho ba ang detalye doon? Yung 4 na iba pa? Yes, yung 4 na iba pa. Sama na sila lahat. Sama na po sila lahat. Oo. So umalis sila ng compound, magkakasama na sila, bumalik sila, sabi ninyo, nang magkakasama rin, ganon. Ang pagkuha sa kanila, magkakasama na. Hindi na ako nakakuha ng detail kahapon kasi ang bilis ng pangyayari. Yung as to the 3 others or 4 others. Oo. Pero nagkaroon kayo ng pagkakataon magkausap ni Kibuloy, attorney? Yes, Gusto ko lang malaman ano yung mood niya, ano instruction yung nung nililipad na kasama ka sa C-130? Yes, of course, katabi kami. Okay. So anong mood niya, anong naglaro sa isip niya habang bumabiyahe kayo papuntang Manila? Yun nga, he could not believe na yung kanyang kaso mag-merit ng ganong atensyon na imagine 3,000 at one time, 4,000 na police na mag-concentrate lahat doon sa kanyang compound. Hindi niya maisip yung sufferings na experience ng kanyang mga miyembro, no, na akusado pa naman siya. Pero on the other hand, sa kanya sabi niya mabuti na rin ito siguro kahit para maharap na niya yung kaso, even if gusto sana niya talaga na ma-rule yung kanyang petition doon sa Court of Appeals para mapawalang sala sana siya. Pero sa tingin kasi niya, no, he had to make the ultimate sacrifice. Yung kaso ba niya bailable o non-bailable? Non-bailable. Yung dito sa human trafficking aspect na according sa resolution ni DOJ Secretary na isa lang pero bigla na lang naging 2 ay non-bailable po. Non-bailable. So saan kayo regular na jail o dun sa custodial? Anong desisyon ng korte na 'yon? Desisyon na ng korte. Okay. Kaya nga ngayon I just have to answer all your calls. Pina-finalize ko po yung motion namin na I just have to report to the people what really happened kasi putok-putok po ang tawag. Haharap ba siya sa Senado? That I have to discuss with him. Ikaw, anong payo mo sa kanya? Well, if need be, why not? But the decision lies with him. Oo, okay. Kakasuhan niyo na po ang sina General Torre? At iba pa, yung mga sa yung sinasabi pumasok. niyong violation sa member? May mga kaso na kami na file. Okay. And yes, may mga kaso na kami. Pero the rest, pina-finalize pa namin. Huli na lang po, panawagan sa mga member pa po ng KOJC. Marami yung nanguurot sa social media na talagang magalit, no, sa gobyerno, sa pulis at iba pa. Baka may mensahe kayo, total pinili na po ni Kibuloy na maging mapayapa po ito. Yes, ang
Ang sa amin lamang is dapat aming ipaabot po sa mga miyembro. No? Thank you for your support. Nakita po ni Pastor yon. Salamat po sa inyo. And ang mensahe po niya is let us continue to be compassionate, no? But with justice. Ang sabi niya, yun ang sabi niya talaga sa akin. So, let us keep the faith. Let us believe that at the end of the day, the innocence of Pastor Apollo C. Quiboloy of this trumped-up charge would be clearly seen and would be affirmed by the court. Attorney, salamat. Salamat po. Salamat, ingat po kayo. Bye-bye. Salamat. Attorney Israelito Bobet Torion, Chief Legal Counsel ni Pastor Apollo Quiboloy.